Ngayon ang ikalawang taon ni Coach Tim Cone bilang Gilas head coach, and he has seen all the combinations sa kanyang stick-together team. And as of now na hindi pa nagsisimula ang practice ng pambansang koponan, the roster still not changing except sa pagpasok ni Troy Rosario. Yes, nakita na rin natin kung paano naging successful ang programa. Pero atin ding nakikita kung paano nagkaroon ng butas dahil kailangang pahinga muna nitong si Kai Sotto. And sa resulta ng qualifiers at mga tune-ups sa Middle East, still we lack confidence sa ating mga big man. Hindi naman natin sinasabi na mahina ang kombinasyon ng Edu Fajardo, pero hindi pa nito nare-reach ang best potential ng tandem dahil again the practice is not enough or we need more preparation. Kung bigang pag-uusapan ay delayed pa si Boatwright and still a mystery for Quinten Melora Brown. Kaya sa ngayon na mas mainam ay paghusayin na lamang kung anong meron tayo, and the next man up will be Carl Tamayo. Well, ayokong consider na big man itong si Tamayo, pero sa ngayon kung titignan ng pool ay siya na nga ang kailangan. Sa interview ng Manila Times kay Coach ay inaasahan sa paglipas ng panahon ay kailangan ng dagdagan ng minuto ng ating mga young players including Carl Tamayo kasabay ng pag-i-improve ng kanilang laro. And for Tamayo, sasabihin na siguro ng taong bayan ay maaaring sapat na ang kanyang panakita noong KBL Finals. Kita naman ang kanyang hirap at pagsuong sa mabigat na depensa sa KBL. A lot of times ay nakita nating napagod itong si Tamayo, pero ang pagod na yon ay magpapa-improve sa kanya. And pagdating sa Asia Cup ay pwede niyang dalhin ang kanyang experience sa kanyang pagtitraining sa Korea. Inaasahan din ng mataas na confidence itong si Tamayo na dapat hindi isa walang bahala ni Coach Tim Cone, pero maganda sa interview sa kanya ay pinangunahan niya na dapat na talagang iangat ang minuto ng ating mga young players from Tamayo, Kiambao at Edu. Isa itong opportunity para kay Carl sa isang interview niya sa KBL na malaking factor sa pagbaba ng kanyang kondisyon ay yung hindi siya masyadong nagamit sa qualifiers. Kaya good news itong statement ni Coach Tim Cone na kanyang ibibigay ang kanyang tiwala dito kila Tamayo. Ayon naman sa Korean blogger na si BKPD na maaring makuha na ni Carl Tamayo ang max salary next season na nagkakahalaga ng $235,000. And deserve naman niya ito dahil obvious naman sa kanyang performance at achievements that he deserves a raise and made a big role for the championship. Ayon sa isang source, si Tamayo this season is earning less for an Asian import. Understandable naman dahil kailangan niya pang mag-gain ng trust nitong LG Shakers, kaya nasa $160,000 daw ang salary this season ng ating kababayan. Base sa kanyang performance, he is underpaid but his performance pays off. Ang mahalaga sa ngayon ay napatunayan ni Tamayo na kung bibigyan siya ng tiwala unlike sa B-League ay magbubunga ito ng napakagandang resulta na kanyang pinakita.